kasabay sa pag-switch niya na itong ilaw eh. Naka-on na ang ilaw, ayaw pang umandar yan. Ito, oh. Dito yung naka-switch sa ilaw. Pag-on ko ng ilaw, sabay sana yan dyan eh. Ibababa ko yan. Gagawin ko siyang kahanga-hanga. Tatanggalin ko na. Pandak ako eh. Mahirap yung pandak. Pyesa. Ano to, nilagay nyo ng battery? Alam mo may battery? Mahirap magbaba nito. Sa baba nyo na lang to abangan para doon natin check upin sa baba. Narito na at naibaba ko na. Testingin ko lang kung mayroong ano to. Kung mayroong resistance to. Mahigit na 20 years na ito sa kisame nakalagay. Ngayon lang naisipan ng may-ari na ipagawa to. Bakit kaya? Tag-init kasi pala. Oo. Tingnan natin kung ito'y maaayos pa. Marupok na nga yung mga insulator nito eh. Tatalupan ko para matesting natin kung may resistance. Yan. Tingnan natin sa times 1. Chile. Bili. Wala na pala. Sira na pala ang motor nito. Lagay mo sa times 10. 1K. Sira. Walang resistance. Sira. Sira ang motor. Tingnan natin kung itong wire ay may mga diferensya. Bakit walang resistance? Dito may fuse pala ito. Oh. Ito, fuse ito eh. Sana yan lang ang sira. I-times 1 natin ang tester. Ayan, continuity test. Tingnan natin, may fuse pala eh. Para sa fuse. Hop, sira ang fuse. Oh, wala. Oh, open. Ayan oh. Open talaga ang fuse. Palo yan o, gano'n yung tester ng palo. Okay, may pag-asa pa tayo. Palo. Dito, Palitan ko itong fuse. Maghahanap ako ng pamalit. Fuse. Wala akong spare na fuse dito. Pero buksan ko na muna yung motor. Buksan ko muna yung motor para malaman natin kung motor yung sira. Dito. Ito pa lang. Mukhang sira na yung propeller eh. Tatanggalin ko ito. May circlip dito, hindi matanggal.
Talagang luman-luma na to. Kalawangin na yung mga screw eh. Ilalabas ko yung motor. Itong mga ito, kung pwede pa, pasasabon ko ito, palalabhan ko magandang pagkahugas. Kapag sira na yung motor, siyempre, pare-rewind natin yan. 280 yan. Ang rewind nito sa amin 280 ang rewind ng mga motor ng ganitong mga pan Ang haba naman ito. Screw ito. Ito na, nabunot na natin. Naku, grabe na ang kalawang nito. Pati ang housing puro kalawang na ang housing Ito naman, propeller, malutong na. Medyo mabigat ng ikutin. Halatang kalawang na. Biyakin natin to para makita natin yung winding. Guguhitan ko rito yung housing niya para matandaan natin yung kanyang posisyon. Ayan. May guhit yan. Magkatapat yung guhit na yan. Ganyan ang ginagawa ko pagka mayroon akong binibiyak ng mga housing Ginuguhitan ko yan para tanda ko yan sila magkatapat. Pukpok ng konti para mawala yung kalawang. Nakadikit na dikit na ang housing niya sa kalawang. Pukpukin natin ng konti para umangat at masyak yung mga kalawang dyan. Yun. Nabiyak ka rin. Tanggalin ko yung circlip. Oh. Ball bearing pala
Okay pa ang ball bearing pero may kalog. May kalog ng konti. Walang stock up ang ball bearing, may kalog naman. Tatanggalin ko itong motor para ma-rewind. Mapadala sa nagre-rewind. Kung papayag yung may-ari, 280 ang rewind nito. Nakita ko naman, sira na talaga. Walang resistance to eh. At papalitan pa naman ang ball bearing nito. Magpapalit ng bushing sa likod. Overhaul ang ball bearing, shafting. Malaking gagastusin. Shafting, mayroong ano yan eh. May kalawang. Dito sa malapit sa winding tayo mag-test. Wala nang mga wire dyan. Kasi kung minsan nagdududa ka doon sa mahabang wire eh. Ito, testingin natin. Marupok na yung insulator. Nagpuputol na. Nagpuputol na kusa. Pabili po. Tinawag ako nung may-ari. Wag na daw ipa-rewind. 380 lang pala sa Lazada itong exhaust fan. 280 nga naman ang rewind. Tapos bibili ng ball bearing tsaka bushing. Talo na siya.